Nung binabasa ko yung reklamo ninyo, no, tsaka dito sa conversation natin, lumalabas na malaking tiwala ninyo doon sa Cabral Files at tsaka dito sa testimony ni Zaldico. Mm. You explain kung bakit you trust yung kay Zaldico. Although based on my own information, maski si Yusek Bernardo, meron ding mga kino-controvert doon sa version ni Zaldico. Pero let's go to the Cabral Files. Why do you trust that? Hindi pa naman siya validated as far as we know. Um, Kasi yung parametric formula, binanggit mismo ni Cabral yan doon Yeah, sa... pero yung listahan ng Cabral Files na nilabas eventually ni Leandro Leviste, why do you trust that? Um, ano yan eh, as far as we are concerned, yan ang kalakaran talaga sa Kongreso. We know that the parametric formula exists. We know that there are allocables. We have congressmen in Congress who are aware of this and who tell us about this practice. I think kapag pina-authenticate yan at and also yung files ni Cabral checks out with the General Appropriations Act. Of course, mas detalyado na yung Cabral kasi nakalista na yung per project, but it checks out. So, I think in the process of the impeachment hearings, pwede yang hanapan ng authentication from the DPWH itself. Okay. Yung posibleng sagot, would this be acceptable to you? Na syempre, siya yung pinaka nasa tok-tok, no? At lahat to nangyari under his watch. Pero pwede kasing sabihin ng iba na, teka, lahat naman kasi technically pwedeng isisi sa Pangulo eh. Lahat na nangyari sa kanyang administrasyon. Pero pwede sigurong dahilan dito, stupid o tanga lang yung Pangulo or incompetent or all of the above without necessarily committing an act that would constitute an impeachable offense. Well, How do you respond to that? precisely that is the betrayal of public trust. Na either you are so incompetent or you are part of the conspiracy, no, na ikaw mismo ang nagpe-preside diyan sa maling sistemang 'yan. And that itself is the betrayal. Kasi ang duty mo sa taong bayan at kaya ka pinagkakatiwalaan is that you're supposed to be competent enough and you're supposed to be upright enough not to be involved and not to tolerate this kind of systemic widespread system of plunder ng pera ng mamamayan. Okay. May So inaasahan... remember ang basis natin is the betrayal of public trust. Medyo broad ang ano niyan, broad Hindi ang yung culpable coverage. violation of the Constitution. Oo, Although it's lahat not naman even yan yung, kasi subject to interpretation by of the course. senator judges, di ba? Miski nga high crimes eh. Yes. They can Correct. actually determine the scope of that. Pero ang sinasabi ko rito kasi, syempre, a big part of this is also political. A portion of it is legal. Ang in-anticipate natin, pagpalo ng Feb 6, meron uling mag-file naman na impeachment complaint against the Vice President. Will you be one of them? Will your group also file an impeachment complaint against the Vice President? Basically, it will be a refiling nung i-file namin noong 2024. At dahil nga wala pang ruling ang Korte Suprema at matatapos na yung one-year ban, we are also, kumbaga, obligado rin kaming i-refile yan. Kasi nanalo na kami dyan eh. Na-impeach na si Vice President Duterte dyan eh. It's just a matter na ayaw mag-trial ng Senado. So definitely, we will be filing or refiling our complaint. Okay. Ano lang, ang nangyari kasi dyan na Cheese Escudero, yung impeachment complaint nung sumampa sa Senado, na reinterpret, na redefine yung forthwith. Okay. I-explain ko naman yan pa ulit-ulit eh. No? Pero ito, so basically you want the two top elective officials of our country removed via impeachment. Tama? Yes. Okay. Pero paano kung ang matanggal lang si BBM? Can you live with that option na si Sara yung mananalo? Siya yung upo, kapalit.
Well, it's a theoretical question. Pwede rin ang matanggal lang si Sara at mananatili si Marcos. We So can it also will answer now that kasi it will when you depend prepare on this, I suppose pinag-usapan niyo yung mga scenario building diyan, di ba? So doon muna tayo sa first scenario. Let's say ang natanggal si BBM kasi unpopular siya ngayon eh. Si Vice President malakas tapos papalapit na rin yung 2028 elections. Eh marami sa mga politiko baka sumisipsip na rin sa kanya. Hindi pala baka, sumisipsip na talaga. So doon muna tayo sa first scenario. Matanggal via impeachment si BBM, si Sara hindi. Can you live with that? of course not. At susubukan pa rin namin matanggal ang Duterte, whether through impeachment, through resignation, or through a people power uprising. Kasi tingin namin, hindi nakakayanin ng bansa natin na mapapailalim pa tayo sa isang klase ng political dynasty katulad ng mga Marcos o ng mga Duterte. So, this ito yung sinasabi naming lahat ng sangkot dapat managot at dapat magkaroon na ng matigil, mawakasan na yung paghahari ng mga corrupt na political dynasties. So pareho silang kailangan nating tanggalin sa pwesto. But is Kung that may a risk? maiwan na isa, tuloy-tuloy din ang ating pagsisikap na siya ay mapanagot at Okay. mapalitan. But is that a risk that you're willing to take? There is always that risk. There is always, ang panawagan kasi namin, lahat sila dapat mag-resign silang dalawa Yun nga eh. Ang problema, miski rin sa resign all na yan, hindi naman pwede mag-shake hands yan eh. Sige, resign tayo right at the same time. Paano kung nag-resign yung isa tapos yung isa, tanga ka ikaw, nag-resign ako, hindi. Di ba? Hindi naman pwedeng handshake yan eh. Sabay-sabay tayong pipindot, resign tayo. Hindi naman ganun, di ba? Oo, pero ang malinaw naman ang panawagan natin. So it will now depend on the developments. There is always that risk na may isang matira in fact, baka nga magpatayan yung dalawang kampo na yan But for us not to do our duty, for us na hindi natin pananagutin si Marcos dahil lang takot tayo kay Duterte, tingin naman namin, palulusutin mo naman yung obvious na pagkakamali ng isa at yung betrayal of public trust ng isa. Kasi dito, tinitingnan ko yung mga, nung sinusundan ko itong flood control investigation, I myself, binanggit ko na rin ito sa programa several times, I'm not convinced na walang alam yung Pangulo rito. Kasi 3 years na or almost 3 years na nangyayari. Tapos, bakit nangyari? Tapos, belatedly lang niya, dito, he blew the whistle, quote-unquote, quite belatedly. Kasi nung I time think na no yun, one is convinced that na wala siyang alam. oo nga eh. Pero kasi, if you are to give him the benefit of the doubt, baka naman talagang incompetent lang. Baka pa banjing lang. Baka talagang hindi siya nakatutok doon sa mga dapat niyang tutukan. Kaya napapalusutan. So in short, baka naman, sorry po sa term, baka naman po something that had to do with katangahan, hindi ba? Okay? Pero, aren't you willing, let's say, to wait for more explosive direct evidence that could really nail the president? For instance, yung talagang mga tao niya, iba na, uugnay na, di ba? Ang problema, nag-uugnay, medyo, medyo mga polluted sources din Pero kung talagang meron siyang kanang kamay, magsasabi, eto, tumanggap yung Pangulo Hindi lang yung mga binabanggit ni Zaldico na sobrang incredible kasi nga, you all know that he's also trying to save his ass, no? Tsaka kung talaga namang willing siyang to testify, bakit hindi siya bumalik dito sa Pilipinas? Ang dami-dami nung kanyang yaman, di ba? Help us understand that. Yeah. 2 points. Una, yung katangahan na yan, hindi maliit na bagay yung katangahan na yan We're talking about more than 540 billion pesos worth of flood control projects. We're talking about yung epekto ng baha sa kabuhayan ng ating mga magsasaka, yung hassle sa mga estudyante, sa mga manggagawa na hindi makapasok sa kanilang mga paaralan at pagawaan dahil bumabaha. Yung drag niyan sa economy. At yung epekto ng napakatinding korupsyon sa economy. So hindi mo mapapatawad na sabi kasi tanga lang pagkasensyahan mo na may real effect yan sa buhay natin At hindi katanggap-tanggap yun. Pero pangalawa, precisely the impeachment process ay isang paraan para palabasin pa itong mga
sinasabi mong possibly explosive na ebidensya. Kasi ano pong proseso? Yung ICI, nakita naman natin, walang kwenta eh. Nakita naman natin yung Senate investigations, mukhang pinagtatakpan ng presidente. Hindi nga iniimbita itong mga taong nakapaligid sa presidente, hindi tinatanong ng mga critical questions. Even si Bernardo, napaka-tame ng mga tanong sa kanya. Well, we're hoping that the impeachment process, dahil inilista na natin lahat ng pwedeng tanungin at alamin sa ating complaint, probably it can be a process na mapalabas natin yung mga dagdag pang magtetestigo o mga information. Yung Cabral files, for example, can be authenticated. Baka may dagdag pang information na makuha.